So One Punch Man Chapter 226 at ang title nga nito ay Fury. At napakalupit ng cover page kung saan ipinapakita mga tol ang mga hero na yung big team. Dalawang panel nga ito kung saan nasa gitna ang pinakamalakas na kalbo at yung pangalawa talagang nakapokus nga sa kanya. At nagsimula nga ang chapter mga tol sa kanila mismo kung saan nandyan na nga sila at malapit na sa base ng Hero Association. Sinasabi nila dyan na magkakaroon sila ng protesta at oras na nga raw ito para iparinig yung mga boses nila. Hahayaan nga raw nilang marinig ng mga executive yung pagdurusang dinanas nila dahil sa napakapangit nilang hero name. Magdidemand sila ng palitan ng mga pangalan at bigyan sila ng compensation. Sabi naman ng isa pagpapaliwanagin niya raw ang mga ito kung bakit ang pangalan niya The Great Degenerate. Sabi naman ni Red Nose hindi naman daw siya nagiinom, sadya lang daw na mapula yung ilong niya pagkapanganak. At sigaw nga nila rito talagang hindi raw sila gagalaw hanggang hindi ito ina-acknowledge. Sabi naman ni Saitama baka pag ginawa niya nga raw yan baguhin naman yung hero name niya at gawing bald complainer. Meanwhile dito naman sa loob ng Hero Association may meeting nga ang mga executive kung saan pinapanood nga nila dyan ang balita patungkol sa Neo Heroes at sa hero activities ng mga ito kung saan talagang napakagaling daw at mukhang malalampasan nga sila. Sabi nga ng isa hindi raw ito dahil sa mas mahina yung mga heroes nila kundi yung mga Neo Heroes nga raw talagang kayang tapatan ang mga monster at pati na nga rin daw yung patuloy na pagtaas ng level ng mga halimaw sa bawat pagpapakita ng mga ito. Simple nga lang daw ng sitwasyong ito kung saan talagang napakalakas nga raw ng Neo Heroes. At alam nga natin mga tol na dahil ito sa battle suit na mga suot nila, siguradong mas napakalakas pa rin ang mga S-Class hero pero kung ikukumpara nga sa mas mababang ranggo ng Hero Association talagang mas ahead nga ang Neo Heroes. Mas marami nga rin ang Neo Heroes at grupo nga sila kung kumilos. Anyway, dagdag pa nga nila dito kumpara nga raw sa Hero Association na umaasa sa individual power, ang Neo Heroes daw talagang merong solid na leader selection. Yun nga raw si Raiden, Axel at Tuebegasa at nilalagay nga raw ang mga ito sa isang team. Nagkakaroon nga raw ng magandang support ang mga ito kaya talagang superior na organization ng Neo Heroes. Samantalang sila nga raw na Hero Association talagang walang leader at ang Sweet Mas nga lang daw at si Child Emperor ang nag-iisip nun para sa organization. At bali yun nga talaga yung gusto ni Sweet Mas mga tol, yung magkaroon ng model hero ang Hero Association. Gusto niya nga na si Saitama ang hero na yon. Unfortunately hindi na nga hero ngayon si Sweet Mas mga tol at monster na nga siya. Anyway, dagdag pa nga ng mga executive pag nagpatuloy nga raw ito siguradong mawawalan sila ng suporta. Sabi naman ng isa wala ba raw silang ganong klaseng hero dito sa Hero Association, yung meron talagang karisma at pwede nilang mahasa pa. Pero sa isip nga ni Sitch mga tol masyado na nga raw huli ang lahat para doon. Anyway, mula nga dyan nandito na nga mismo sa may base ng Hero Association ang mga hero named Victim at si Saitama. At nandiyan na nga sila mga tol at nakapwesto na para magprotesta. May mga cardboard nga sila dyan na mayroong mga nakasulat na itinataas nila at meron nga rin silang megaphone para marinig yung mga boses nila. Pero kasabay nga niyan mga tol bigla na lamang nagkaroon ng announcement dyan mismo sa loob ng Hero Association kung saan in-announce nga dyan sa mga hero at sa mga residents na meron nga raw report sa ibang mga subdivision na merong lumabas na 5 disaster level dragon monster at nung-confirm na nga rin daw ito sa iba't ibang mga region. Dahil yan talagang biglang-bigla mga tol ang mga executive at hindi makapaniwala na disaster level dragon ang mga lumabas na monster. Ipinakita naman dito si Black Eyes at Trooper at parang nabigla nga rin si Black Eyes mga tol na 5 disaster level dragon yung lumabas at napatanong nga siya kung may festival ba raw na mangyayari. Anyway, dagdag pa nga sa announcement hanggang sa hindi raw nare-resolve ang sitwasyon, yung gate nga raw para si general public kailangang isil. Pero yung interior facility naman daw mananatiling ligtas. Yung sitwasyon nga raw sa labas i-report via monitor dyan sa mga room nila at ang mga heroes nga raw manatili lamang naka-standby. Wag nga raw mag-deploy ang mga ito unless kinakailangan. At makikita natin dito mga tol na talagang bigla-bigla nga sila sa Saitama at mukhang hindi nga matutuloy yung gagawin nilang pagprotesta dahil sa mga pangit nilang hero name. Ganon nga rin dito sa loob ng Hero Association kung saan talagang biglang-bigla nga yung mga tao at mga heroes dyan. Mula nga dyan ipinapakitang nakamonitor nga talaga sila sa mga nangyayaring sitwasyon sa labas. Kung saan sabi nga sa announcement ang mga currently na nakadeploy ang mga S-Class hero. Dito nga sa NCT ipinakita nga ang isa sa mga disaster level dragon mga tol. Ang pangalan ng monster Heavy Smoker at ang lumalaban sa kanya ang S-Class hero na si Tank Top Master. Literal na Heavy Smoker ang monster mga tol. Napakarami niyang mga pipe dyan at talagang punong-puno nga ng usok. At ang matindi makikita natin dito na talagang hirap nga si Tank Top Master sa kalaban niyang yan.
dahil ang mga usok nga na nakapalibot dyan lason. Pero ang nasa isip nga ni Tank Top, ang napakatinding usok nga raw na yan kakalat sa buong city. Sabi naman dito na Heavy Smoker mukhang maputla na nga raw ang hero at mabagal niya nga raw itong totorturin hanggang sa mamatay ang si Tank Top Master. Pero si Tank Top nga rito iniisip na gamitin ang last resort niya at yun nga ang sliding i-release na yung compress niyang katawan at madagdagan nga nito yung lung capacity niya. Gagamitin niya nga raw ang Tank Top Deep Breath at hihigupin niya lahat ng usok na nakapalibot dyan. At sa ganung paraan maaaring makapagbigay nga raw siya ng ilang minuto bago dumating ang ibang mga S-Class hero. So alam natin mga tol na kaya nga palpak ang Hero Association dahil sa wala nga silang pagkakaisa at solo-solo nga sila kung gumalaw. Pero at least etong ang si Tank Top masasabi natin na talagang merong hero will. Kung saan gusto niya isakripisyo yung sarili niya, lalanghapin niya yung mga usok na merong lason para makapagbigay lang siya ng oras at may dumating dyan na ibang S-Class hero. Tingin ko hindi naman mamamatay sa labang ito si Tank Top Master dahil sa mas napakatindi nga ng injuring tinamo niya kay For Her Ugly dun sa Monster Association arc. Anyway, dito naman sa DCT lumabas nga rin ang isang disaster level dragon monster. Ang pangalan nga nito ay Aggregation at para nga itong isang black hole. Ang nandyan nga na S-Class hero si Tatsumaki mga tol at mula nga dyan dito talagang parang natakot siya mga tol. Diring-diri nga siya dyan dahil sa parang merong maliliit na insekto nga ang naglalabasan sa monster na yan. At ang matindi dito sabay-sabay ngang sumugod ang mga ito kay Tatsumaki mga tol. Dito naman sa DCT pinakita nga rin ang isa pang disaster level dragon monster. Ang pangalan nila Extended Family of Darkness at mukhang army nga ng mga monster ang mga ito mga tol. At ang nandyan nga na S-Class hero si Demon Cyborg Genos. At mukhang ang ginagawa nga ng mga monster na to mga tol ang pagtulong-tulungan ng mga kalaban nila. At dito makikita natin nagtalunan nga sila para atakihin niyang si Genos. Pero mula nga dyan bigla na lamang umilaw ang core ni Genos mga tol at ginamit niya nga ang Scorching Core. Nakat na nga dyan mga tol at balik nga rito sa Hero Association. At sabi nga rito sa announcement 3 hero nga lang daw ang mga yon at kung sino nga raw hero ang pwedeng tumulong mag-proceed agad. Sabi naman dito na Makoy hindi nga raw siya sigurado kung mananalo sila kaya dapat daw kontakin na nila ngayon ang Neo Hero Association. Hindi nga raw sila dapat makipagkompetensya dahil sa buhay nga raw ng mga tao yung nakataya. Kailangan nga raw nilang mag-set up ng cooperative framework at ibahagi nga yung deployment status nila. Wala nga masabi dyan ng ibang mga executive pero si Sitch nga parang napapaisip dito. Ipinapakita naman ng mga sibilyang ito habang nakatingin nga sila sa labas ng facility habang naglalaro sila ng baraha at napapatanong nga sila dyan kung magiging okay ba raw ang defense facility na yan. At sabi naman ng isa sana raw ang mga Neo Heroes na nare-report ngayon may gawin para sa sitwasyon nila. Dagdag niya pa siguradong safe naman daw sila rito. Ang tatay niya nga raw gumastos ng bilyon para i-reinforce ang lugar na ito matapos nga raw yung laban ni Tatsumaki nung nakaraang araw lamang. Pero mula nga dyan mga tol napakatinding pagsabog ang nangyari dyan sa may bintana nila. At dito mga tol ang matindi ipinakitang wasak nga talaga ang gilid ng building at may nagpakita nga dyan mga tol na isa na namang disaster level dragon. At ang pangalan nga nito mga tol Machine God Miller. Grabe nga mga tol at talagang napakaangas nga ng design nito. Napakarami niya kamay mga tol at may mga energy ball nga ito. Tingin ko ang Machine God nga na to mga tol nakabase kay Homeless Emperor dahil sa parang ganyan nga yung kapangyarihan niya. So dito buhay pa nga ang tatlong anak ng mayayaman at talagang dali-dali nga sila dyan at tumakbo na nga sila. Pero dito nga mga tol nagtanong nga ang Machine God kung nasaan ba raw si King. Yari nga si King mga tol talagang siyang haang paakay ng Machine God gaya ng nakita natin mga tol sa season 2. Pero ngayon talagang mas napakalakas nga ng robot na lumabas na to at isa nga itong disaster level dragon. Pero mula nga dyan dito sa taas mga tol ito na nga si Suiko at kasunod nga nyan ayan na nga dagang. Binanatan nga mga tol ni Suiko ng matinding sipa ang Machine God. Pero mapapansin natin dyan na parang nasalag nga ito ng robot at bali ayan na nga ang kabuuan ng chapter na to. Subitin nga mga tol pero at least nagsisimula na nga yung matinding laban dito sa One Punch Man. Ito na nga yung umpisa ng napakatinding robot invasion at meron ng isang Machine God ang nagpakita mga tol para patayin si King. At yung titignan nga natin sa susunod na chapter kung kakayanin ba ni Suiko ang kalaban
kalaban niyang ito. Ito na nga kabo ng video mga tol. Syempre kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!